Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kundi dahil sa iyo, Panginoon, wala kami, Panginoon. Kami ay patay, kami ay walang pag-asa, Panginoon. Pero dahil, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, na bagamat kami ay walang patutunguhan, pero dahil sa iyo, Panginoon, binuksan mo ang aming mata, binuksan mo ang aming mga puso, Panginoon, para malaman namin yung tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, biyaya at kahabagan, Panginoon, ina-appreciate at pinapasalamatan po namin ng iyong ginawa sa krus, kundi dahil sa iyo, di namin makukuha yung pabor ng Diyos, Panginoon. Di namin to kaya, Lord. Salamat, Panginoon, inabot mo kami. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong pagkapako sa krus, Lord. Alam ko pong mahirap. Alam po namin mahirap yung ginawa mo. Sinakripisyo mo ang inyong pagka-Diyos, Panginoon. Sinakripisyo mo ang iyong ego bilang Diyos, Panginoon, para lamang sa amin, Panginoon, na pawang nilalang mo lang kami, Panginoon. Kaya ang mayahandog lang namin sa iyo ay pasasalamat po talaga. Eternal po namin itong ibabalik sa iyo lagi ang papurit pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat din po at magsisimula ho tayo. Hindi na ko natin patatagalin to, no? So last week, for your information po sa mga ma-attend, tayo po ay sumusuong sa isang pag-aaral ng doktrina, tamang doktrina po ng Christian doctrine. At basically, ito ay akin na pag-aralan na rin na nasa Assemblies of God pa ako. Pero ang ginawa ko lang dito, in-upgrade ko lang ng full grace na perspective. At inaamin ko naman na ang mga research na to ay galing kay Dr. Wilmington. Meron akong Wilmington dito na malaking libro. Napaka-holy grail na tong libro na to, no? Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa buong ilang taon na ako, no? Tanda na ako, mga kapatid. So, sa mahabang panahon na ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, share ko na sa inyo to kasi ang salita ng Diyos ay libre, hindi to pinagkakitaan dapat to libre. Kasi ang salita ng Diyos ay libre dahil si Kristo nga yung salvation libre eh. Tapos yung ibang pastor may bayad. Ano yun? Seminar may bayad. Pati yung mga born again nakikiloko na rin may bayad. Okay, sabi sa Biblia, binigay sa inyo ng walang bayad, ibahagi nyo salita ng Diyos ng walang bayad. Kaya nga sabi ko sa post kanina, okay lang, kahit makitawa lang kayo, okay na sa akin. Pero anyways, hindi naman mahalaga yun, tumawa kayo o hindi. Kung di naman nakakatawa, huwag kayong tumawa. Kasi pag seryosong usapan, tawa kayo ng tawa, ibig sabihin nun, may problema na yon. Kailangan nyo na ng doktor nun. Kailangan nyo na ng marami sa manduluyong nun eh. Kailangan nyo na magpa-check up. Kasi biro mo, hindi naman nakakatawa, tawa ka ng tawa. Mahirap po yun. So pag seryoso, seryoso naman. Pero depende, no? Kasi ako, pag nagsasalita ako, kalokohan yung sinasabi ko, pero ewan ko, nakakatawa sa iba. Seryoso naman ako dun. Anyways, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, nag-start na ho tayo, no? Fundamental doctrine. Actually, guys, itong fundamental doctrines ko, may 7 kurso to eh. Kung hindi ako nagkakamali, fundamental doctrine number 1, kung napapansin nyo. Bakit number 1? Kasi hanggang number 7 po yan. Alam nyo guys, number 7 yan. Una, bibliology. Pangalawa, yung theology. May mga chapter din yun. Pangatlo, yung Christology. Yung learning about Jesus Christ, yung pagka-Diyos ni Kristo. Pang-apat dito, yung church o yung ecclesiology. Maraming logi to eh. At ang huling-huli dito, yung eschatology, which is yung eschatology ko, yung katapusan ng mundo na ginagawa natin ngayon, na pinag-aaralan natin na umaabot ng 16 chapters. So bahagi ito ng fundamental doctrines. Yung sinuturo ko po sa katapusan ng mundo series, pang fundamental doctrine number 7 po yun.
So, biro nyo, no? Ang layo kagad ng pinag-aralan natin. Sinimulan ko kagad sa katapusan ng mundo. Pero anyways, simulan natin dito sa fundamental doctrine number 1, yung bibliology. Kasi kailangan nyong ipagtanggol ang inyong sarili, ang inyong pananampalataya na ang Bible buo ba talaga ay salita ng Diyos. At napag-aralan natin last week, panoorin nyo na lang yung in-upload ko kanina na Sunday service natin kanina about chapter 1, methods of God creating the Bible. So tatlo ko yun, ano? Sisimula sa Revelation, ang Diyos ay nagpahayag sa tao sa pamamagitan ng boses niya, salita niya, ng mga anghel, gumamit siya ng propeta sa panaginip, etc. Even the vision. At pangalawa rito ay yung tao ay na-inspired, sinulat, at yun nga yung kinasihan siya ng Diyos. Ay sumunod dito ay yung tinatawag na illumination, o yung ang tao nung binasa yung sinulat na galing sa Diyos, naliwanagan. Sa panahon natin to ngayon eh. Kaya tingnan nyo, no? Nasa panahon tayo ng illumination na ngayon na binabasa natin ng Bible, naliliwanagan tayo. So ngayon, magsimula na tayo sa chapter 2 na pinamagatang History of the Old Testament Books. Ngayon nyo na malalaman kung paano nabuo yung Old Testament books. Sa magaling to, paano to nabuo, paano to tinawag na salita ng Diyos. Okay, simulan na natin. No? Sabi kasi dito, no, number 1, mga writing materials muna ng Biblia. So ang Bible, nagsimula ito nung panahon, syempre, ni Moses. Una, ang Bible ay sinulat o ang ginamit doon nung araw ay sa pamamagitan ng clay. So, sabi sa Jeremiah chapter 17:13, sabi, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will written in the dust. O yan, dust. O sa alikabok daw sinulat. O alabok, or dust, or clay. Because they have forsaken the Lord, the spring of living water. So na-record sa Bible na ang salita ng Diyos ay naisulat daw sa clay o alabok. Hindi naman to alikabok eh, alabok to eh. Basta dust ang ginamit dito ng salitang Hebreo. At sa Ezekiel chapter 4 verse 1 naman, pasensya na kayo guys English kasi sa English kasi malinaw eh. Sabi rito, no, Now son of man, take a clay tablet, put in front of you, and draw the city of Jerusalem on it. So yun din sinasabi dito, no, na take a clay of tablet. So ano ba itsura nito, no? Ganito po itsura niya guys. Yan. Ganyan ang unang Bible. Kaya yung 10 utos, ay hindi pa yata. Basta yan, ganyan ang, itong nasa kanan na to, ito, no? Ito yung Book of Genesis po yan, kapatid. Book of Genesis yan. Ayon sa aking research. At ito rin, no? Book of Genesis din to. Ay, pareho pala itong Book of Genesis, guys. Pero ganyan, sinulat saan? Sa bato. Ganyan ang Bible nung araw. Okay? Sumunod, stone. So yung una, clay po to clay. Medyo madulas-dulas yan. Iba naman yung stone. Sabi sa Exodus chapter 24 verse 12, nasulat sa Bible yon. Sabi rito, no, the Lord said to Moses, come up me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone. Nakalagay dyan, no, tablets of stone, with the law and commands have written for their instruction. So maliwanag dyan na tablet of stone daw. Parang itsurang mga tablets. So ganito ang itsura ho niya dati. Yan. Ganyan-ganyan yung sinasabi ng Old Testament. So sa mga pelikula, no, napapanood niyo yan. Ganyan-ganyan po yung itsura po niya. Basta ganyan ang hugis niya, no? Tapos yung 10 utos. Okay, next naman, na-evolve ang panahon. So, dumating ang mga Griego
at nauso yung salitang papyrus. Ang papyrus po, diyan po kinuha yung word na paper. So yung papyrus, salitang ano po yan, alam ko Grego yan papyrus. Tama, papyrus. Sabi rito na ang papyrus daw ay made by pressing and gluing 2 layers of split papyrus reeds together in order to form a sheet. Okay. So ganyan po itsura niya, no? Ay, nakalagay pala sa Bible to, no? Sabi sa Revelation chapter 5, verse 1, panahon na ng mga New Testament, ganito na mga Bible Sabi dito, no, then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. So yung scroll dyan ay tinutukoy dito yung papel o papyrus. Nauso yung papel na nung araw. At sinabi sa 2 John chapter 1 verse 12, malinaw ang Bible din na I have much to write to you but I don't want to use a paper and ink. Binanggit na yung paper dito tsaka yung ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face so that our joy may be complete. Sabi ni John po yan sa mga Kristiyanong Hudyo. So ganyan po itsura po niya mga kapatid. Yan, napapel na ho siya. Kaya nga lang, binabalumbon yan, iniikot. Ginaganyan, no? Pahaba ho yan Oo, hindi kagaya ngayon, ang papel na ngayon, iba na, di ba? Dati nga, nung bata ako, nauuso yung yung stationery, yung mabango yung papel. May ganun ang papel ngayon. Okay, so papyrus po ang tawag po dyan. Next, pang-apat na sinulatan din ng salita ng Diyos ng araw ay yung tinatawag na parchment o balat ng hayop o balat ng kordero o ng tupa. At nasulat to sa Bible na sabi rito, no, 2 Timothy 4:13, nung sinulat ni Pablo kay Timoteo, ito po yung sinabi niya. Sabi rito, no, when you come, bring the cloak that I left with Carpus and Troas and my scrolls, especially the parchments. Parchment ang tawag dyan. So sa Tagalog, sabi rito, no, pagpunta mo rito, dalin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat. O gawa siya sa balat o yung parchment. So ganito po ang itsura niya. Ayan. Ayan. Yan po ang itsura niya. Okay? So, okay. Informative lang. So ngayon, number 2 tayo. Mga dahilan kung bakit sinulat ang Biblia. Ano ba ang dahilan? Bakit ang Bible kailangan isulat? Diba? Number 1 ay dahil sa precisions. Kasi kapag pumasok ito sa isipan, kailangang isulat agad para matandaan. So ganyan din ako minsan kapag halimbawang gumagawa, pag ako'y nakatunganga at may pumasok sa isip ko kagad, yung nasa isip ko na makakatulong sa mga tinuturo ko, sinusulat ko kagad. Kaya nga lang, syempre, hindi na ako gumagamit ng papel ngayon. Dumediretso kagad ako sa computer ko para i-type ko sa notepad yung maalala ko. Kasi minsan makakalimutan ko yan So, yun yung sinasabi rito. Bakit? Para sa precisions, para matandaan. Yun po yung ginagawa nung araw. Kasi nung araw, sulat lang naman yan di ba? Tsaka yung wala pang ballpen nung araw noon di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, iba sinulat sa clay, iba sinulat sa bato, iba sinulat sa balat ng hayop at meron naman sa scroll o sa papel. Pangalawa, propagation ng purpose. Dahil ang pinaka-accurate na paraan na makikipag-communicate sa mga mensahe ay magagawa lamang sa pagsusulat. Accurate kasi pag sinulat Ito ay nung araw kung bakit sinulat ang Bible. Sumunod, preservation. Siyempre, ang tao namamatay, ang mga bagay ay makakalimutan. Ngunit ang isinulat ay nare-record at nananatili. Kapag sinulat, gaya ng halimbawa, yung sulat ni Jose Rizal, kung pupunta kayo sa Intramuros,
Nandun yung El Pilibustris What No Limitangere ni Jose Rizal, yung sulat kami niya mismo na andon. O, kasi kaya siya naalala dahil sinulat. Bakit? Dahil na-preserve. Kaya na-preserve yung storya niya. At tinuro yan sa mga eskwelahan, salin-salin hanggang sa panahon ngayon. At ngayon kasi sa panahon natin ngayon, iba na. Ang pagre-record ngayon ay video, camera na, o di ba? Pag nag-aaral ako sa EMI, yung screenshot, ano lang, pinipicturean na lang. Dati sinusulat. O, ngayon, pag pumunta kayo sa mga eskwelahan ngayon, pinipicturean na lang yung nasa blackboard. Ewan ko kung pwede sa school yun, ha? Pero kami sa Bible school, ganun eh. Pinipicturean lang namin. Pero the point is for preservation purpose. Ngayon, ito na yung pangatlo. Informative lang naman to eh. Original na wika ng Lumang Tipan. So ano ang original na wika ng Lumang Tipan? Of course, nasabi ko na to dati. Sabi rito, no, ang Old Testament ay sinulat sa wikang Hebreo. Maliban lang sa mga verses na ito na isinulat sa Aramaic. So, hindi po siya buong Hebreo, merong Aramaic. Kung babasahin niyo yung Ezra chapter 4 verse 8, Ezra 6:18, Ezra chapter 7 verse 12 to 26, at saka Jeremiah 10 verse 11, at yung Daniel 2:4 at Daniel 7:18, hindi Hebreo ang pagkakasulat doon, kundi yun ay Aramaic. Ang Aramaic po ay pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko, ang Aramaic ay lingwahe rin sa Israel. Parang dito sa Pilipinas, 'di ba? Sa Pilipinas, Tagalog, 'di ba, ang pinaka-national language natin. Pero may Bisaya, may Ilocano, may Cebuano, may Ilonggo, 'di ba? Merong Kapampangan. O so meron pa nga Beki. O mga Beki meron. Tapos yun po yung mga parang ganun din sa ibang bansa sa Israel. Kung ang national language nila ay Hebreo, meron silang provincial language na Aramaic nung araw. Yun ang pagkakaintindi ko rito. So Aramaic po, halo po yan ng Old Testament. Number 5, why did God choose Hebrew? Ito parang personal opinion lang naman to eh. Bakit ang wikang Hebreo ang ginamit ng Diyos sa Old Testament? Kasi ito po ay isang personalang wika. Ang Hebrew po ay napaka-emotional na lingwahe eh. Di ba? Pag alimbawang binanggit ay pag-ibig, pag-ibig lang. Hindi kagaya ng Grego, intellectual eh. Masyadong specific ang Greek. Pero ang Hebreo daw ay masyadong emotional. Kaya tinan niyo yung mga sulat sa awit, di ba? Puro Hebreo yun, Hebrew word. Dahil ang lingwaheng ito ay madalas na pinatutungkol sa emosyon o sa puso ng tao kaysa sa isip at pangangatwiran. Yung sinabi ni Dr. Wilmington. Okay, sinulat ko lang. Okay, so mga lugar na pinaglalagyan ng librong Lumang Tipan. Ito yung chronological order niya, no? Yung mga lugar na pinaglalagyan ng librong Lumang Tipan, ito ay sinulat sa loob ng 1,500 years. Biro mo, no, guys, no? Yung 39 books na yan, sinulat yan 1,500 years in the making. Mula 1450 BC sa panahon ni Moses hanggang sa 100 AD, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. So bakit 100 AD? Kasi yung 100 AD, dun huling-huling sinulat yung sulat ni Apostol Juan, yung Book of Revelation. So ibig sabihin, from Genesis to Revelation, yan po yung petsa mula 1450 before Christ hanggang 100 AD ng panahon ni Apostol Juan. Kaya ang Bible po, ituring po natin yan in dispensation point of view. Hindi yung overnight. So ibig sabihin, kada libro ho niyan, itrato ho natin na iba't ibang panahon ho talaga sinulat po yan. Hindi ho yan sinulat lang ng overnight. Tapos kung maka-apply yung ibang pastor, iisa lang daw. Hindi ako naniniwala sa dispensation. Dapat kung ano yung nasa Bible, i-apply natin. Oh, di nag-isip. Di nag-isip yung iba, i-apply daw. Kung ano. Kasi yung nasa Bible, kung ano yung Bible, salita ng Diyos yan.
Salita daw ng Diyos daw yung Bible, kaya dapat daw sundin. Oh. Ay, ibig sabihin, pati salita ni Satanas. Kasi guys, tinan nyo ang Bible ho kasi, pag sinabing dispensation, iba't ibang panahon po yan. Kaya nga yan 1,500 years in the making. May mga libro dyan na bago na isulat yung sumunod na libro, it takes 100 years. At meron pa nga interval from Malakay to Matthew, it takes 400 years na naisulat uli ang Bible from Old Testament to New Testament. So hindi mo pwedeng i-apply yan, hundreds of years yan. Tayo nga lang yung kay Jose Rizal. Kailan sinulat yung kay Jose Rizal? 18th century. Almost 140 years yata ago. Ang haba na ng panahon na yon, kaya yung mga sinasabi ni Jose Rizal doon, hindi mo pwedeng i-apply sa panahon natin ngayon. Gaano pa kaya ang Bible na, Diyos ko, 1,500 years bago nabuo yung 66 books na yan? Kaya imposible nga i-apply mo yan ng lahat-lahat Itrato natin yan na may iba't ibang panahon at may iba't ibang dispensation. Pag sinabing dispensation, iba na yung application. Iba yung Old Covenant sa New Covenant. Tandaan nyo guys, ang Bible, sabihin na natin na merong Old Testament at New Testament. Pag sinabing Old Testament, ito ay Genesis hanggang Malakay. Old Testament canonized books yun. Pag New Testament naman, Matthew hanggang Revelation. Pero pag sinabing Old Covenant sa New Covenant, iba ho yun. Kasi pag sinabing Old Covenant, nagsimula kay Moses hanggang sa pagkamatay ni Jesus Christ. Ibig sabihin, lahat ng nangyaring yon na nasa Bible, yun ang tinatawag na Old Covenant. At sinabi ni Jesus Christ bago siya mamatay, di ba? This is the New Covenant o bagong tipan. Kailan nangyari yon? Bago siya mamatay, sa huling hapunan nangyari po yun. So ibig sabihin, yung Mateo, Marcos, Lucas 1 na pangyayari, nasa Old Covenant pa ho yun. Ang New Covenant, nung panahon na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, yun na yung pinaka-New Covenant. Kaya ang New Covenant talaga ay magsisimula sa Book of Acts. So, ibig sabihin, ganun dapat ang pag-divide ng Scripture by Covenant. Kaya wag tayo malilito doon sa Old Testament, New Testament, sa Old Covenant, sa New Covenant. Magkaiba po yun. Kasi pag Old Testament and New Testament, it refers books, mga libro po yun. Pero yung Covenant, iba po yun. Dispensation po yun ng salvation. Okay, next. So ano ho yung nangyari sa Bible, no? Ng mga Old Testament books? So bago sa panahon ng 606 BC, ang mga Old Testament books ayon sa pag-aaral, ang mga ito'y nakalagay sa Ark of the Covenant sa loob ng Jewish temple. So nung una, ang mga libro na to, mga Old Testament books, lalo-lalo na yung mga libro na ni Moses na Pentateuch na mula Genesis, Exodus hanggang Deuteronomy, pagkakaalam ko 5 books yun Kaya nga siya penta, ibig sabihin 5, na sinulat ni Moses. At iba pang mga sulat ng propeta, matatagpuan po yun sa Ark of the Covenant noong 606 BC, bago sila mabihag sa Babylonia. At ang Bible, maliwanag dito, ang sabi sa Deuteronomy chapter 31, verse 24 to 26, matapos isulat ni Moses ang isang aklat ng buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin niyo ang aklat na ito at itabi sa kaban ng tipan upang maging babala sa inyo. Ayun, nasa Bible, tama yung theory natin na nasa Ark of the Covenant nung panahon na yon. At nung panahon naman ni Joshua, sabi rito, isinulat ni Joshua ang batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato at itinayo sa lilim ng sagradong puno ng banal na lugar ni Yahweh. So, Ark of the Covenant, banal na lugar ni Yahweh, holy place. Yes, nandun nga. So, nung una, nandun ang mga books. Pinabasa yan ng mga Hudyo.
So wala pang mga hentil ang lumang tipan. Hindi pa natin istorya yan. Panahon pa ng mga Hudyo to. Okay, sabi sa 1 Samuel 10:25, ng panahon ni Samuel, sabi dito, no, inisa-isa ni Samuel sa mga taong bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. So ito yung panahon na iluluklok ang unang hari ng Israel, si Saul, at binigay yung instruction. Kaya sabi rito, no, pagkatapos isinulat niya ang mga ito at nilagay sa harapan ng altar ni Yahweh. Pagkatapos pinawi niya ang mga Israelita. So altar ni Yahweh, Holy of Holies yun. Ark of the Covenant po yun, malinaw. So ibig sabihin, bago ang pagkabahiyag nila sa Babylonia, nasa Jewish temple po yan. At sinabi rin din sa pang-verse, no? Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya na pinakapunong paring si Hilkias, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. O yun. Binigay ito kay Safan at binasa naman ito. So, ayun yung mga verses nagpapatunay nung una ang mga Bible, ang Old Testament books ay natatagpuan sa templo ni Yahweh, sa Jewish temple, specifically sa Ark of the Covenant. Okay, ano naman nangyari sa panahon ng pagkabihag sa Babylonia? Nung nabihag ang Israel ng Babylonia, saan napunta yung mga libro na yon? Sabi rito, no, ang mga libro ay mukhang dinala sa Babylonia at itinipon ni Daniel. Sa Daniel chapter 9 verse 2 na isulat sa kanyang libro, dito niya sinabi na binabasa niya ang libro ni Jeremias at ang mga libro. Nagpapatunay na walang alinlangan na ang mga Old Testament books ay sinulat sa panahong iyon. So nung nasa Babylonia sila, kasi sinakop ng Babylonia ang Israel, nagkalat sila, ang nangyari ho nun, yung 10 tribes of Israel nagkalat, tapos yung Judea at yung lahi ng Benjamin ay nasakop naman ng Babylonia, ni Nebuchadnezzar. So doon nadala yung Bible. Saan sa Bible yun? Sabi rito sa Bible, no, akong si Daniel ang nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinasabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So binabasa niya yung mga libro ng mga Old Testament books, pati yung kay Jeremiah. So nagpapatunay ng mga libro ay nasa lugar lamang ng Babylonia nung sila ay tinapon. So hindi na iwan sa Jerusalem, dinala nila sa Babylon yung kanilang Bible at ang may hawak nito ay si Daniel. Okay, clear. Next, nung pagkatapos ng pagkakabihag sa Babylonia, saan napunta itong mga holy books na to? Ang mga librong ito ay binalik sa Jerusalem sa pamamagitan ni Propeta Ezra at itinago ito sa bago at ikalawang templo. So naibalik sa templo nung tinayo yung second temple. At maliwanag sa verse na to, haba, no? Sige, basahin natin, tsagain na natin. Sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 1 to 3, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelite nakabalik na sa kanilang bayan. So at least para may alam kayo sa history, no? Tapos, nung nakabalik na sila sa kanilang bayan mula sa pagkatapos sa Babylonia, ano nangyari? Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem at sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra ng pari at nabulubhasa ng kautusan na kunin ito ang aklat ng kautusan ni Moses, binigay ni Yahweh sa Israel. So ano daw yung kautusan ni Moses? Binigay daw ni Yahweh para sa mga hentil ba? Hindi, sa mga Israel. Kaya't ng unang araw na ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan ng binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pangatanghalian tapat, binasa nila ang kautusan sa harapan ng mga tao nagtitipon-tipon sa liwasang bayan ng pintuan ng tubig. At lahat ay nakinig ng mabuti. Sa verse 8, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin sa kanilang wika at piniliwanag ito ng maunawaan ng tao. Okay. So gaano ba ka-accurate ang libro ng Lumang Tipan? Paano ba natin masasabi na yung mga Old Testament books na yan ay talagang salita ng Diyos?
So pagtibayin natin yung lumang tipan, no? Ang sabi kasi dito, dahil ang mga Hudyo ay masyado nilang ginagalang ang mga sagradong kasulatan, sila ay naging maingat sa na nai-preserve ang accuracy ng kanilang kasulatan sa pamamagitan ng mga malapanatikong disiplina at pag-iingat nito. Gusto ko malaman nyo ng mga Hudyo ay napakapanatiko niyang mga yan. Sobra yung mga yan. Kaya tinan mo, no? Hindi naman sila inuutusan ng Diyos. Ang gusto nila, utusan sila ng Diyos. O, sumobrang nila, strict. Napakapanatiko talaga nila. Ang maganda lang sa kanila, na-preserve talaga nila yung Bible, yung Old Testament books. Actually, ganito sila, no? Bawat letra ay chine-check at nire-recheck. Kapag may mali sila kahit isang mali, ang buong page ay kanilang sinisira. Sa isang page ng scroll, magkamali lang sila ng kuwit o magkamali lang sila ng letra. Alam niyo naman yung mga alphabets ng mga Hudyo, hindi mo mare-recognize na iba na yung sinasabi, mababago lang yan. Kahit isang quit lang nga lang yan nababago na ibig sabihin. Ganun po yung kanilang alpabeto. Hindi kagaya sa atin, madali lang pero sa kanila, magkamali ka lang ng isang quit o isang tuldok sa isang letra, mali na. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, ang mawawala ang langit at lupa, kundi unit ang aking salita ay hindi mawawala ni katuldok, ni tuldok ng kautusan. Sinabi niya yon, di ba? So bakit sinabi ni Christ yun? Kasi ang mga Hudyo, ang kanilang alpabeto ay napaka-sensitive. Pare-pareho sila ng alpabeto pag sinulat, pero ang pagkakaiba lang doon, meron part na may quit, meron part na wala, may nakalantay na palawit. Ganun ang kanilang alphabets. Kaya pag sila ay may mali, nakakalungkot, no? Buong page yun. Oh. Paano kung sa isang papel, nasa huling letra ka na, nagkamali ka pa, di ulit na naman yun mula simula, di ba? So yun ang ayon sa history ng Jewish. Ito kasi itong kinuha na natin to, galing to kay Dr. Wilmington na galing sa Jewish Encyclopedia ho to. Collection to ng turo Tinuturo ho to sa mga Bible school. For your information po, itong mga tinuturo ko sa inyo ay galing po to sa Bible school doon nung nasa Assemblies of God pa ako. Maganda na mga siri ng turo ng Assemblies of God pagdating sa ganitong mga bagay-bagay. Okay, sabi rito, no, kanila din sinusukat ang mga space sa pagitan ng mga bawat letra at kalkulado nila ang mga gitnang mga salita o letra sa bawat libro. Napaka-sensitive nila, napaka-strict nila. Ang mga Hudyo ay hindi pwede silang dayain. Kaya magaling sila magaling talaga sila. Lalo na yung mga Pariseo, yung mga Eskriba talagang strict. Kaya nga lang sumobra sila nung panahon ni Jesus Christ, binabali sila ni Jesus binabali yung mga turo nila Okay, next. Kung may mga pagkakaiba at hindi na isama sa kanilang bilang, sila ay naghahanap hanggang sa makita nila ang mga mali at ito ay kanilang tinatama. Grabe, talagang kaya ang Old Testament books ay sobrang inspired by the Word of God kasi talagang nila yan. Ibig sabihin sila ang nag-collect niyan. Sa isang bansa lang ang nag-collect ng mga 66 books na ito. Kaya ito ay accurate, walang halong bogus, walang halong controversy. Di kagaya ng New Testament next week pag-usapan natin. Ako, maraming controversial po dyan. At na nakakalungkot, involved pa yung Katoliko ho dyan Marami silang ewan, malalaman niyo next week. So, huwag kayong absent next week. Ang malaga ngayon, ito, ang Old Testament, nasa isang bansa lang ang libro na to. Di kagaya ng New Testament, sa iba't ibang lugar ng buong mundo, nagkalat yan, kinulik yan ng mga sinaunang Kristiyano nung araw. So, pag-uusapan natin yan next week. Okay, dahil sa preserving power ng Diyos at sobrang paggalang ng mga eskriba sa pag-focus nila sa page, sa pag-i-edit ng kasulatan o bawat detalye, ang accuracy ng Old Testament ay masasabi nating talagang
naprotektahan at na-preserve ng husto. So napaka-accurate ng Old Testament books. Okay, sumunod ang pagkumpleto ng libro ng Lumang Tipan. Kaya nung taon 300 BC, ang lahat ng Old Testament books ay isinulat, kinolekta at ginalang at naging opisyal na canonical books. Maraming naniniwala na si Ezra o Propeta Ezra ang nanguna sa unang recognition ng konseho ng Biblia. So noong 300 BC, ito ay kinolekta at ginalang at naging opisyal na ito ay canonical. Pag sinabi pong canonical, ang word na canon means measurement. So sinukat. Sinukat itong Biblia na to talagang mineasure ng gusto. Kaya ang tawag sa kanila ay canonical books. So maraming naniniwala na si Propeta Ezra ang nanguna sa unang recognition ng konseho ng Biblia. Nasa Bible naman po yung si Ezra yun eh. Okay, ang pagsapubliko at paglathala ng Old Testament books. Sa mga 280 BC, ayon sa kahilingan ng mga Jewish leaders, maraming mga Hudyo ang tumira sa Egypt at sa ibang lugar ng Palestine. Kaya ang resulta nito ay hindi sila marunong magsalita ng salitang Hebreo. Dahil ang Griego o Greek ay ang international language noon, nag-translate sila ng Biblia mula sa Hebrew to Greek. Okay, noong 280 BC, maraming mga Hudyo na napunta sa ibang lugar eh. Parang ngayon, ang mga Pilipino, di ba, nagkalat sa buong mundo, mahabang panahon na naandun, ang nangyari ay yung lahi nila, hindi nila naintindihan yung Hebreo, yung iba. Kasi lumaki na ng ibang bansa. Di ba? So, ang nangyari noon, dahil gusto nilang maintindihan ng Bible, kasi hindi na sila marunong magsalita ng Hebreo, since nung nataon ng panahon na yon, ang international language ay Greek, may nag-translate ng Old Testament na ginawang Greek. So, ibig sabihin, from Hebrew to Greek. Kaya ang nangyari, dito nabuo yung tinatawag na, kaya nga sabi dito, no, kaya ang unang translation ng Old Testament books ay tinatawag na Septuagint, na ibig sabihin ay 70. Dahil ayon sa tradition, ito ay tinranslate ng mga 70 Jewish scholar sa loob ng 70 days. So yun pala meaning noon. Kaya kung familiar kayo sa word na Septuagint, ito po ang translation ng unang Bible from Hebrew to Greek. Yung Old Testament, original niyan ay Hebreo. Tapos, yung tinranslate nila, bago pa dumating si Christ ito, tinranslate ito ng Greek. Kaya ang tawag sa Bible na yon ay Septuagint. Sabi dito, no, kaya ang Septuagint translation ay gamit ni Jesus Christ noong panahon na yon. So, noong panahon pala ni Jesus Christ, nung pinanganak siya, nagturo siya sa templo, yung binabasa nilang Old Testament books doon ay hindi na po yun yung original na translation, kundi yun po ay translated na sa Griego. At ang tawag doon ay Septuagint. Septuagint translation ang gamit ni Jesus Christ noong panahon na yon. So, dito muna natin putulin to, no? Yan po nabuo ang Old Testament books. So, ang big idea dito mga kapatid, ang Old Testament books po talaga ay napaka-accurate po niyan. At ikukumpara po natin yan next week kung paano naman nabuo yung New Testament books. Ang New Testament books po ay maraming anomalya na nangyari ho dyan. Controversial po yan. Pero pagdating sa Hebreo, sa mga Old Testament books, walang controversial dyan. Accurate po yan. At yan po ay sinulat nino ng mga Hudyo. Kaya imagine niyo, no, ang Bible natin na binabasa, majority talaga dyan ay sa mga Hudyo. Oh, pati pagdating nga ng New Testament Hudyo pa rin ang sumulat doon. Pati nga si Pablo sumulat din doon .
Sa mga Hudyo, Hudyo si Pablo. Ibig sabihin, ang Bible talaga ay Hudyo. Jewish book po yan. Hmm. Kaya lang nasingit tayo mga hentil kasi nabanggit dyan nung panahon na ni Pablo, nabanggit na dyan yung about sa mga hentil sa buong mundo. Pero yung libro pong yan talaga, maliwanag na maliwanag, halos, ilan ba ang libro ng, ng Bible? 66 books. 39 books doon, Old Testament. Kanino? Sa mga Hudyo. Doon pa lang, knock-out na, nagpapatunay na ang Bible ay sa mga Hudyo talaga, mga kapatid. Dapat nating isipin yon. Ang Bible sa mga Hudyo to. Ang nagkukwento nito, Hudyo. Kaya yung kultura nila, yun yung paraan nila. Di ba? Kaya yung Bible na yan, dapat lumugar kayo, hindi bilang hentil, kundi intindihin nyo sila, magpaka-Hudyo ka rin. Ano ba kultura nila? Halimbawa, may sinabi sa Bible na pagtutuli. Sa atin, nakakatawa yung pagtutuli eh. Biro mo, no, 40 anyos ka na, doon ka palang tutuliin. O, di ba sa atin, nakakatawa yun. Pero sa kanila, kapag sumali ka sa kanilang religion, iba yung pagtutuli sa kanila. May mga pista rin sila. So, ang pag-aaral po talaga ng Bible, dapat kinukuha mo yung kultura ng Hudyo. At kagaya ng mangyayari sa pinag-uusapan natin, yung part 12 ng Katapusan ng Mundo, doon ko babanggitin yun eh. Para maintindihan mo ang end times, para maintindihan mo ang eschatology, kailangan mong maintindihan muna yung kultura ng mga Hudyo. Kapag nagbabasa at nag-aaral tayo ng Bible, dapat maging ilagay nyo yung sarili nyo sa pagiging Hudyo para maintindihan nyo yung mga pista, bakit may ganun, para maintindihan natin. Kasi kaya maraming mga pastor na naliligaw kasi ang feeling nila sila yung kausap. Di ba? Kagaya ng halimbawa, pagbabautismo, akala nila sa atin yun. Kultura ng mga Hudyo yung magbabautismo na kapag halimbawang nagpapalinis sila, kailangan nilang basain ng tubig. Di ba? Tsaka ano pa ba? Yung kultura ng mga Hudyo, yung ang babae ay hindi dapat nagsasalita. Kultura ho ng mga Hudyo yun eh. Tapos ngayon, ina-apply ng mga hentil. Di ka dapat nag-preach kasi babae ka. Ang sabi sa Bible, bawal ang babae. Manahimik. Kaya tuloy, maraming mga simbahan ngayon, ayaw mag-preach yung mga babae. Hindi ko ganun eh. Kasi nga bakit? May binabanggit kasi ron ng kulturang Hudyo. Kasi nga ang Bible ay gawa ng mga Hudyo. So, di ko na pababain pa at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. Magsisimula na ho tayo sa mga tanong. Sige, si Jennifer Bibat muna. Miss Jennifer, pwede na po kayo magtanong. Jennifer? Hello po. Hello po. Magandang gabi po. Wala po akong tanong, Pastor. Nag-email lang po ako. Okay sige. Po. Nakikinig po. Wala po akong tanong. Charito na lang po sa atin lahat. Salamat po. Salamat po. Okay, so nag-wave siya. Next, babae muna tayo. Sino kaya pili dito? Okay, si J. Bilin Orenza. Miss J. Bilin, pwede na po kayo magtanong. Sige, lalaki muna tayo. Ayaw ng babae. Mamaya uli babae. Sige, si Enrique. Ay, nagtatanong ba siya? Parang hindi. Sige, si Ireneo Layug. Sir Ireneo, pwede po kayo magtanong. Hello po, good evening po. Ay, good evening po, sir. Charito po. Charito rin po. Pastor, yung tanong ko po yung 1 Timothy 5:8. Ano pong ibig sabihin nun? 1 Timothy 5:8. Wait lang buksan natin yung Bible natin. Okay, sabi rito, 1 Timothy 5:8. Sa Tagalog muna natin basahin para maintindihan natin mabuti. Sabi rito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Okay, so ibig sabihin nito, kung ito lang ang babasahin mo, hindi mo ito maintindihan.
At malamang mag-conclude ka rito na, ay, ganun pala. Ha? Pag hindi mo malang yung kamag-anak, di ba? Tumatalikod ka na, unbeliever ka na. Di ba? Ganun ang magiging conclusion mo rito eh. Ganun pala yun. Opo. Di ba? Ganun ang magiging conclusion mo rito. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag ganito lang binasa. Basahin natin context. Sige po. Okay. So, ang simula niyan, verse 1. Di ba? Okay, nandito yung pamagat, instruction for the church. Pananagutan sa kapwa, pananampalataya. Okay, so wag ninyong pagwikaan ang inyong mga lalaking higit na matanda sa inyo kung hindi pakiusapan mo silang tulad ng iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. So ano daw to? Payo. Okay, sino ang nagsasalita? Si Pablo. Sinong kausap? Si Timoteo. Sabihin, Timoteo lang, single, the person lang ang kausap dito. Hindi ho to sa mga Hudyo, hindi ho to sa ibang mga Kristiyano. Ito ay usapan ng pastor sa kapwa-pastor o sa bishop sa pastor. Kasi si Apostol Pablo ay parang bishop sa panahon na to at si Timoteo ang kanyang kabataang pastor. Oh, ang hawak niya ay mga taga-Epeso. Alam ko, Epeso yung hawak niyang church. Oh, mga hentil na church. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kausap dito ay si Timoteo. Usapang magpastor po ito, mga kapatid. Usapang pastor po ito. Okay. Yun po yung pinaka context, dispensation, at yung situation. Ano to? Bago tayo dumating sa verse 5, alamin muna natin yung chapter 4. Tungkol sa gurong bulaan, etc., etc. Maging maingat ka sa pagtuturo, patuloy mo sa gawa mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, pinangangaralan ni Pablo si Timoteo about sa teaching. Ngayon, pasok na tayo ng chapter 5. Ito, pinapayuhan na siya. Tama yung outline niya. Una, tinuturuan muna siya about the teaching, about ngayon ito naman ay usapang usapang church na to, usapang ministry na to eh. Sabi dito, wag mong pagwiwikaan ng mga lalaking higit na matanda sa iyo. Kundi pakiusapan mo silang tulad ng iyong ama. Ibilang mong kapatid mo ang kabataang lalaki. Turing mong tunay na kapatid. Ituring mo yung ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ng mga kabataang babae na may parang kapatid mo rin. Sabihin kalinisan, ibig sabihin, malinis ang isip mo sa mga kabataang babae. Kaya nga sabi ni Pablo dito, buong kalinisan. Tapos, igalang mo at tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maaasahan sa buhay. Verse 4, kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ay dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw na utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay yung nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tangi niyang pag-asa, kaya patuloy siyang dumadalangin araw at gabi. So, pag sinabi kasing babaeng balo sa mga Hudyo, sila yung parang parang unfortunate parang kinaawaan. So, may special may special na attention sa Hudyo yung mga babaeng balo talaga. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay para sa kalayawan ay may tuturing ng patay. So, sinasabi naman dito, meron naman daw babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan, ituring mo na lang ng mga patay na yung mga taong yun. So, tapos verse 7, ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapipintasan. Ano tong utos na to? Ang utos na ito, utos si Pablo. Bilang subordinate ng kanyang church, ng kanyang ministry, na hawak ni Timoteo. Remember, usapang ministry ito mga kapatid. So walang kinalaman ng Christian living dito guys Verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalilikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ang sino mang hindi kumakalinga. Sabi dito, ang sino man daw. Ang sino man dito?
yung mga nasa church. O yung tao na sabi Kristiyano raw sila. Kaya sabi ito, sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa walang pananampalataya. Tingnan natin to sa English, sa King James. Malapit sa Greek. But if any provide not for his own, especially for those his own house, he had denied the faith, and it is worse than infidel. Mukhang iba talaga ang Tagalog eh, no? Tingnan natin to ha. But if any provide not for his own, and especially for those his own house, he had denied the faith and is worse than infidel. So ano ibig sabihin po niyan? Wait lang ha. Kasi kung tatagalogin natin yan, parang ganito yung tamang translation ho dyan eh. Parang sinasabi dyan, no, kung sino man daw ang di nag-aalaga sa kanyang sarili, at lalo na sa kanyang sariling sambayanan, ay tumanggi siya sa pananampalataya. At lalo masama kaysa sa hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, ito ay pananaw ni Pablo. Ngayon, ang tanong, yan po yung eksaktong Tagalog po ng King James. Oh. Ang pagkaka-interpret ko dito sa Tagalog, kung sino man daw na hindi nag-aalaga ng kanyang sarili or for his own, at lalong-lalo na, especially, lalong-lalo na sa kanyang mga sambahayanan, ay tumanggi siya, he denied eh. He denied the faith. Tumanggi siya sa pananampalataya, and is worse than infidel. Ang tanong, sa mataban ng Diyos to, sa mata ng tao, syempre, sino nagsasalita? Si Pablo. Kanino? Kay Timoteo. So, opinion to ni Pablo. Hindi naman sinasabi nito na itong pinapasabi ng Diyos. Hindi eh. Verse 9, na mga tulad nito ay isasama mo sa talaan ng mga babaeng balo. Di ko kulangin ng 6 na put, minsan lamang sa pag nag-aasawa. So, ang issue rito, yung mga babaeng balo na pinabayaan. Guys, tingnan nyo guys, ang issue kasi rito tungkol sa mga society. So hindi natin pwede i-connect ang salvation dito. Porque ba may narinig lang tayo na tumalikod sa pananampalataya ay hindi naligtas? Wala namang sinasabi rito eh. Parang ganito lang yan guys, no? Parang si Santiago, di ba? Sabi ni Santiago, no? Patay daw ang pananampalataya walang kalakip na gawa. Di ba? So, sabi kini-question di ba ni Santiago doon na maligtas ba talaga yung mga taong yan? Kasi parang hindi kayo Kristiyano eh. So, sinasabi rito, ganoon din ang rito, ang pinaka-sentence dito. Yung tono ng panalita ni Pablo dito ay lumalabas na masaul, parang masaul pa kayo sa mga unbeliever eh. Yung mga taong hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak. O parang sa panahon natin ngayon, halimbawa, may nagsumbong sa akin, Pastor, yung kasama namin sa church pinabayaan ng magulang eh. Tapos ito naman ang sasabihin ko, parang mga unbeliever naman yung mga taong yan. Ganun din yung ginawa ni Pablo dito. Diba? Yung di raw kumakalinga sa pag-anak, lalo sa mga kasambahay, ay tumalikod sa pananampalataya. Parang unbeliever. At masahol pa sa mga walang pananampalataya. Diba? Ganun po yung eksaktong sinasabi ni Pablo dito. Kasi, una, hindi naman ang issue rito is salvation. Ang issue dito, yung pagkalinga ng isang pastor sa mga babaeng balo na kagaya ni kung paano kakalingain ni Timoteo yung mga gantong tao. Sabi nga rito, no, huwag mong isama sa talaan ng mga balong bata sapagkat kapag nag-alam ang pagnanasa mag-asawa uli, papapabayaan nilang paglilingkod kay Kristo. Dahil dito masisira sila sa kanilang pangako at matututo silang magtamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At masama pa nito, sila ay magiging mapanghimasok ang madaldal. Sino yung mapanghimasok at madaldal dito na baka mangyari? Yun daw yung mga balong bata pa. Yung mga bata pa lang, biyuda na. Parang ganun. O ganun nga. Diba? Kaya sa ganang sa akin, mabuti pang sila mag-asawang muli, magkaanak at pagyamanin ang sariling sambayanan
para hindi magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kaaway pag magwikaan tayo na masama. Sinasabi ko ito sapagkat may ilang ng balo ang nahikayat ni Satanas. Kailangan alagaan ng mga babaeng mananampalataya na kamag-anak. Guys, tinan nyo ang pinaka-context dito ay simple lang. Oh. Siningit lang ni Pablo, ano ba yung mga yan? Diba? Mga kamag-anak nila, pinabayaan nila para naman silang parang walang pananampalataya, di ba? Parang unbeliever. Kaya nasabi ni Pablo to. Kasi maniniwala ako na ito ay related sa salvation. Kung susunod dito sa salvation, hindi naman topic ang salvation dito eh. Ang topic dito, yung pag-aalaga ni Timoteo sa mga babaeng balo. Naisingit lang ni Pablo yung mga napabayaan na ano ba naman yung mga yan, pinabayaan yung kamag-anak nila para silang mga patay sa pananampalataya yung mga yan. Ganun po yung eksaktong sinasabi ho dito. Alam niyo po, ang pagbabasa po ng Bible by its context, tingnan niyo yung pinaka-flow ng sinasabi. Kasi kaya nga ho, delikado ho talaga ho yung yung puputol kayo ng verse, yung chap-chap, kukunin yung isang verse, tapos wala na. Diba? Basahin niyo yung buong context. Ang issue pala ho dito ay regarding dun sa pag-aalaga ni Timoteo sa iglesia, sa kanyang hinahawakang ministry. Is more specifically sa mga babaeng balo. At naisingit lang doon, parang nag-trigger ng inis si Pablo sa mga kamag-anak na pinabayaan yung kanilang kamag-anak na, sabi dito, yung binasa din kanina, na sino man daw hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo sa bahay, ay tumalikod sa pananampalataya. Hindi naman technically tumatalikod sa pananampalataya. This is only a figure of speech na parang sinasabing, masahol pa kayo sa unbeliever. Kaya nga sabi rito, at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Kaninong mata? Mata ba ng Diyos? Hindi. Mata ni Pablo. Hindi naman mata ng Diyos yan. Mata ni Pablo yun. Kasi ito ay usapang payo ng isang bishop sa isang pastor na si Timoteo. So I believe na medyo nagigets nyo na. Kapatid, medyo malabo ba yung sagot ko? Opo, okay naman po. Parang nga siya yung nasabi niya lang gano'n. Indicative word lang siya. Indicative word yung sentence niya. Hindi siya yung masyadong dogmatic. Parang si di ba, si Santiago. Ligtas ba tong mga to? Yung di ba, parang gano'n sila. Di ba may sinabing gano'n si Santiago sa panay pa lang tayo walang gawa. Kayo, namimili kayo ng kapwa nyo, di ba? Parang ligtas ba kayo? Parang gano'n sinasabi ni Pablo dito. Tsaka Brother Edwin, baka po pwedeng paisa pa. Kasi dati nagtanong ako patungkol dito may nakita akong sitas, baka lang magabayan mo. Yung Isaiah po, 65:17-25. Sige, Isaiah. Sige po. Kapatid? May na memory ko. Isaiah 65. 65 po. 17 hanggang 25 po. 65:17. Yan po, yung new heavens and new earth. Okay, basahin natin, kapatid. Sige po, thank you po. Ang sabi ni Yahweh ay lilikha ng isang bagong lupa at isang bagong langit. Ang pangyayaring pawang lumipas na ay hindi na babalik. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking mga nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ang nagagalak dahil sa Jerusalem at ang kanyang mamamayan. Do'y walang pananambitan at kaguluhan. Doon ay wala namang sanggol na papanaw. Lahat ay titira ron ay mabubuhay na magtatagal. Ituturing pa rin na kabataan pang edad ng 100 at hindi na umabot ang gulang na ito'y parurusahan. Magtatayo sila ng tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na uba, sila'y mag-aani. Di tulad nung una, sa bahay ng ginawa, ibang tumira. Sa tanim ng halamay, ibang nakinabang. Tulad ng punong kahoy na hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos silang pakikinabangan ng kanilang pinagpagalan. Ano mang gawing napagpagalan nila, tiyak na magbubunga, hindi na daranas ng mga sakuna yung anak nila.
Pagpalain kayo ang lahi nila, maging susunod pang magpakilanman iingatan sila. Ang dadalangin nila kahit di pa tapos ay aking diringgin, ibibigay ko na yung hinihiling. Dito magsasalong para magkapatid ang lobo at tupa, kakain damo ang leon tulad ng baka, at ang ahas ay naman ay pagkaialabok, kahit tapakan mo ay hindi mangangamba. Magiging panatag, wala ng masama sa banal na bundok nito anumang masama. Maraming prophecy ito si Isaiah. Ito ay isang bagong at lupa at isang bagong langit. Ito ay mangyayari sa eternity na ito eh. Actually, guys, pag dumating si Jesus Christ, ito spoiler ko na kayo dayaan nyo in-spoiler yung katapusan ng mundo part 15 Pero sige, bigyan ko kayo ng idea. Ang paghahari ni Kristo sa lupa, sa second coming, Battle of Armageddon, tatapusin niya yung Antikristo. Tapos maghahari siya. Hindi lang siya maghahari, kasama tayo maghahari ni Kristo. Ang mangyayari ho noon, syempre, sa loob ng thousands of years o libong taon ng paghahari niya, i-restore niya yung nature. Ang una, ang kaharian ng Diyos, magsisimula muna dito sa lupa. So, ganun ang mangyayari. Since ito ay eternity, pag sinabing eternity, ganun pa rin. May mga hayop pa rin. May mga leon pa rin. Ganun pa rin. Wala pinagbago eh. Ito ay mangyayari sa eternity na ho to. May mga prophecy rito na sa eternity, may sinasabi naman sa millennial. Dalawa ho kasi yan eh. Pag sinabing millennial, paghahari ni Kristo at ng kanyang iglesia sa lupa, at paghahari naman ng Diyos kasama ang kanyang iglesia sa bagong langit at bagong lupa, yun ay simula ng eternity. So ito ay aking patuloy pinag-aaralan, pero ito ay mangyayari sa future. Hindi pa ho nangyayari ho ito. At mangyayari ho ito sa paghahari ni Kristo dito sa daigdig. Ganun lang po kasimple ho yun. Hindi pa ho ito nangyayari. So kapatid, bakit mo naitanong to kapatid? Ano yung bagay na parang magiging magulo dito? Wala naman po magulo. Natanong ko lang kasi kamamatay lang po ng alaga ko eh. Nakita ko po kasi yan na parang may hayop sa langit, parang ganun. Sa 25, parang ganun. Yan. Nasa Bible, kapatid. Opo, oo. Kaya, dati po kasi natanong ko yan dati sa inyo. Ewan ko kung naalala nyo pa. Parang natanong ko yan. Sagot ko dati noon. Yung hihiling siya. Siyempre naman, kasi ang sagot ko po dati noon, yun pala, nasa Bible pala, sorry. Pero ang sinabi ko sa iyo dati noon, kapatid, nasa Bible naman kasi na walang imposible sa Diyos, di ba? Ito simple, nakita ko na meron palang ganun. Kasi ang tanong mo yata noon, kung pwede bang makasama namin yung aming pet sa heaven. Yung mga alaga. Yung kasi ang tanong mo, kaya ang sagot medyo specific yung... Pero ang sagot ko naman doon, wala naman imposible sa Diyos mangyayari. Ako rin yan din ang hiling ko eh. Ito mga alaga namin dito ng asawa ko, yung aming dalawang paboritong pusa rito. Lagi ko sinasabi sa Panginoon, mahal po namin tong mga alaga namin, tagal na rin ito eh. Alam naman namin na may hangganan dito sa earth, pero pwede ba namin siya, kung mag-rapture ngayon, pwede ba maisama namin siya? Pwede yun, wala yung posible sa Diyos. Remember, pinagpalat pinaburan tayo ng Diyos. Ano mangingin natin mangyayari? Kaya naniniwala ako na sa heaven, ganun pa rin. Nandun pa rin yan. Masaya pa rin. Oo. Kasi alam ng Diyos kasi yung kasiyahan ng tao. Ang tao, nasanay namin alagang hayop. So, imposible, hindi naman killjoy ang Diyos na tinuturo ng ibang mga Pentecostal na wala nang wala nang hayop doon. Puro worshiping na lang tayo doon. Kantahan tayo. Puro ganun na mga ang isip nila. Boring yun. May napanood din ako eh. Sabi wala daw kasi inano raw ng Panginoong Jesus yung tao. Hindi naman daw kasama hayop. Kaya naganap ako. Meron naman pala eh. Ayan kapatid. Opo. Kasi sabi rito, isang bagong lupa at isang bagong langit. Tapos, sabi rito, yung leon daw, sabi yan.
Dito'y pagsalong parang magkapatid ang lobo at tupa. Mm. Kakain ng damo pati ang leon. Tulad ng baka, magkakatabi yung wild animal tsaka yung maamong mga hayop. Oh. May sinabi pa nga sa Isaiah, yung sanggol na bata raw, hihiga daw sa tiyan ng leon. Na may ganun pa nga eh. So, yun yung mangyayari sa millennium. So, dalawa yan eh. Dalawang tinutukoy dyan, kapatid. Isa yung paghahari ni Kristo dito sa lupa at isa doon sa paghahari din ng Diyos ni Kristo sa New Heaven and New Earth. Okay po. Kasama naman po sa yan, sa series, ano? Mababanggit po natin yan. Okay po. Part 14 po, kapatid, na andun po yan. Part 13, 14. Ganun. Thank you po, Brother Edwin. Salamat po. Salamat din po. Salamat. Thank you po. Opo. Okay, so 9:18 PM, mag-entertain pa ho tayo ng mga isang tanong, babae uli. Si Rosemary Jacinto. Miss Rosemary, pwede na po kayo magtanong. Pero lalaki po ako. Yeah. Rosemary. Lalaki ka ba? Sige. Sige. Angelo po. Angelo po. Si Angelo okay. po. Oo. Sige. Tanong ka na, kapatid. May tanong lang ako kasi sa ano. Baga, meron lang akong natuklasan na kung sasang-ayon ko sa tungkol sa Eli lema sa Bactani. Opo, yun sa sa Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kasi 'di ba dun sa meron kasi ako natuklasan na hindi raw talaga yun yung Diyos ko. Ang sabi raw is, teka lang. Ang sabi raw kasi tungkol kay George M. Lamsa raw, kasi ang totoo raw, ang sabi niya is, wait lang po Andito yun eh. Ito pa, nakita ko na. Ang sabi ko daw kasi is, ang totoo ang sinabi dun is, this my destiny, I was born for this. Tapos sa Tagalog, ito ang aking kapalaran, pinanganak ako para dito. Kasi raw yun sa yung Eli leme sa Bactani raw is Aramaic word daw yun. Ibig sabihin si George M. Lamsa is native Aramaic daw. Kasi 'di ba dun sa yun niya, ang kasi ng Hebrew at saka Greek, 'di ba? Dun sa original context ng Old at saka nung New is Greek. Meron daw is in Eli leme sa Bactani, hindi raw na yun. Hindi raw na ng kasi tatlong raw yung lengguwahe na ni Jesus Christ nun, Aramaic, Hebrew at saka yung Greek. Pero yung nakapako raw siya kasi talagang sinasalita ang original talaga kasi mga Galilean daw is Aramaic daw nun eh. Ang talagang lengguwahe nila. Kaya yung nasabi ni Jesus Christ is Aramaic word doon, Eli lema sa Bactani. Kaya hindi raw, Diyos ko, bakit pinabaya? Parang sa akin is, parang, hindi ko naman pero, parang mas, kasi, pag, sa akin lang, kasi Jesus Christ, yung pinako, alam naman niya na, kasi plano na talaga na mapako siya, di ba? Paano niya masasabi na, ba't niya sabihan yung ama na bakit niyo ko pinabayaan? Sa akin lang naman to, hindi ko naman kine-question. Pero ba't naman niya sasabihin kasi kung alam naman niya na dun yung destiny niya. Kaya parang sa akin, parang hindi ko naman parang siguro gusto ko tanongin sa pastor kung ito ba talaga o yung talaga kasi parang sa akin, parang ito yata yung hindi ko naman sa pinaniniwalaan na pero parang natutugma para sa akin na ito yung sinabi niya talaga, this is my destiny, I was born for this, sa Tagalog nga, ito ang aking kapalaran, ipinanganak ko para dito. Yun lang gusto kong maano sa inyo, Pastor, kung yun ba talaga o yun lang po. Yun pa sa inyo. Kasi kapatid, doon tayo, mag-focus lang tayo kung ano yung sinasabi ng Bible.
Kasi sino ba ang paniniwalaan natin? Yung sabi ng tao, ang sabi ng Bible. Diba? Kasi ito yung sabi ng Bible eh. Sabi nakasulat yan sa Mateo chapter 27 verse 46. Tagalogin muna natin para mas okay muna tayo. Sabi rito, no, ang una nating alamin dito, yung accurate na sinabi ni Jesus. Pangalawa, bakit sinabi ni Jesus? Okay? So, unang topic muna natin dito, ano ba talaga yung sinabi ni Jesus? Ano ba ibig sabihin ng Eli Eli lama sabachthani? Ang sabi rito, no? Okay, sabi rito, no, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus na ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi naman sa Tagalog, di ba, nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli Eli lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay, given na wag natin paniwalaan ng Tagalog, malalaman natin to ngayon sa King James. King James muna tayo rito, no? Ang sabi rito, to King James, malapit na sa Greek to, Tingnan mo yung sinabi ng verse. Sabi rito, no? And about the 9th hour of Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, sabi ng Bible, sabi raw ng Bible, ang ibig sabihin daw, sabi ng Bible, my God, why thou hast forsaken me? So una, sinabi talaga na yun talaga ang meaning nun. Bible na may sabi, guys. Na ang meaning daw ng Eli, Eli, lama sabachthani is, my God, why hast thou forsaken me? O para mas sigurado tayo, Greek. Wala kayong tiwala sa King James. Sabi rito, no? Eli, alamin mo natin yung Eli lama sabachthani. Pag sinabing Eli, ang meaning niya, nakikita niyo dyan, no? Pag Eli, ibig sabihin, ayan, no, God. Oh. God. Tapos, sumunod na Eli, God. Ano yung lama? In Hebrew, preposition, lama, that's why. Diyos ko, bakit? Why? Oh. Yung Eli, Diyos ko, Diyos, o Diyos. Yung, o Diyos, o dalawang Diyos. Sumunod, ito, o why. Ano ibig sabihin ng sabachthani? Sa Greek, thou hast left me, ba't mo ko iniwan? So, ibig sabihin, yun talaga sinabi ni Jesus Christ. Diba? Are? Yes pa. Una, yan ang sinabi ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, malinaw na sinabi ni Jesus Christ. So, ngayon ang tanong, bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Alam naman niya maghihirap siya. Ba't pa niya sinabi yun? Di ba? Okay, so marami mga Bible scholars naniniwala, including me, na nung panahon na si Jesus Christ ay nakapako sa cross, ang sabi kasi sa Bible, siya ay naging kasalanan nung panahon na yon. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagpalit. Basahin natin sa Bible. Basta sinabi ko na dati na mayroong verse sa Bible na yung kasalanan ng tao napunta kay Christ. Tapos yung pagiging banal natin, banal ng Diyos, napunta sa atin, nagpalit. Kaya yun ang tinatawag na divine exchange na sinasabi na nung panahon na to, si Kristo makasalanan. Tapos siyempre, ang Diyos Ama, banal yun, tumalikod ang Diyos doon. Kaya naramdaman ng Panginoong Yesus yun. Kaya niya nasabi na Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nung oras na ito, biro mo, imagine mo Angelo, lahat ng kasalanan ng buong mundo, past, present, and future, lahat. Lahat. As in, past, present, future, lahat ng tao na kay Christ. Yun nga lang, gumawa ka lang ng karumal-dumal na kasalanan di ba? Mag-isip ka ng malalang kasalanan. Halimbawa, sorry sa kumakain huwag kayong magbibisit
O sige, ayoko na mag-example. Kayo na mag-imagine ano na yung pinaka-worst na kasalanan na naisip nyo. Lahat yun, bilyon, trilyon kasalanan, napunta kay Christ. O na mangyayari sa Ama. Naramdaman na ni Jesus Christ yun na parang pinabayaan siya ng Diyos. O eto naman mga Pariseo. Narinig to ng ilan na nakatayo ron, sinabi, tinatawag niya si Elias. Di ba? May joke pa rito, no? Akala nila tinatawag nila si Elias. Kaya kapatid, ang tanong ko sa'yo, sino paniniwalaan mo? Bible? O yung, sino ba yun sinasabi mo? Na nag-comment. George M. Lamsa raw. Yung, nag-ano rin ata, nagtatranslate ata siya ng Bible din eh. Dapat kasi natin maintindihan. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, hindi tayo dapat nag-i-interpret ng Bible. Dapat inaalam natin yung sinabi ng Bible. Yan ang tinatawag na hermeneutics. Inaalam mo, dinidiscover mo yung sinabi ng Bible. Sila, ang mga pastor ngayon, ini-interpret nila ang Bible. Sila yung nagbibigay ng opinion. Ang tawag doon ay exegesis o yung sinasabi nila na sila yung nagbibigay ng meaning sa Bible. Pero tayo mga nasa full grace, iba. Kinukuha natin yung sinabi ng Bible. Agaya niya, no? Sinabi ba talaga? O pinakita ko naman sa Greek, lahat, iisa ang sinasabi. Na yun talaga ang sinabi ni Jesus Christ. Na ibig sabihin daw ng Eli lama sabachthani is, my God, why have you forsaken me? Ba't mo ko iniwan? Tapos Bible na may sabi. Tapos pati Greek, saan ka pa? Sino pakikinggan natin? Sabi ng tao, sabi ng iba, o yung sinabi mismo ng Biblia? Ang pinapakita ko sa inyo ngayon, yung sinasabi ng Biblia, the reason why we use original language, which is yung Greek. Dito nga lang sa natural translation, King James pa lang sinabi na ang meaning daw ng Eli lama sabachthani is my God, why have you forsaken me? Bakit? Di mo paniniwalaan itong sinabi na to? Sapat na to para paniwalaan mo to, di ba? Yes po. Okay. Okay ba, bro? Salamat. Naano ko lang. Malinaw na po. Maraming salamat, Pastor. Okay lang yun kasi yung mga tanong nyo naman ay sinasagot ko. Bagamat yung iba, alam ko na alam nyo na yung sagot ko. Sinasagot ko to para sa karamihan ng mga nakikinig, mga nanonood sa YouTube, etc. Ayun. Okay. So maraming salamat, Angelo. Salamat po sa iyong tanong. Angelo po, salamat po. Masalamat na napaano niyo po ulit ako. Hindi kasi ako na yung account ko hindi makaano sa hindi ba kayo babalik sa sa ba yan, yung Zoom? Yung makapasok sa kasi sa account ko sa dito kasi sa yung Google Meet. Kasi yung Zoom natin, 'di ba, remember na-hack tayo. Yun, nagkandaloko-loko yung Zoom. Nalock yung Zoom ko. Naapektuhan ng kaya bumalik tayo sa dito sa Okay, sige. Kaya, salamat po. Salamat po. Charito po. Okay, salamat. Okay, 9:32 PM, patuloy tayo sa mga entertainment ng tanong. Ano ba sir, tanong mo lang kung ano ba yung mga pre-preach noon sa mga churches? Sa mga kagaya sa mga taga Thessalonica, ano yung mga pre-preach nila doon sir? Doon, Pastor? Kapatid? Sige nga pa, po, tanong po nga uli, sorry. Okay. Ano po yung mga pre-preach nila sa churches noon, Pastor? Sa mga Church of Efeso, doon po, Pastor, di ba? Grace po ba? Yun, katanungan ka lang po. Opo, kung babasahin niyo yung buong Thessalonica, puro po yan grace. Basta sulat ni Pablo. Ang sulat po ni Pablo mula mula Romans hanggang Philemon. So ibig sabihin, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, yan po ay sulat ni Pablo. So si Pablo sumulat, syempre, ang gospel niya
ay gospel of grace. Kasi sabi kasi rito no, sa Acts chapter 20 verse 24. Ito yung gospel niya eh. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin. Ano din tungkulin niya? Na matapos ang gawaing binigay sa akin ng sino nagbigay ng gawaing yun? Ang aking Panginoong Hesus. Ano daw yung kanyang pinapangaral? Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Oh, ibig sabihin lahat ng sinasabi ni Pablo is about the gospel of grace, English para masaya. But none of this move me, neither count my life unto myself that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord Jesus to testify the gospel of grace of God. At sinabi sa NIV, the task of testifying to the gospel of God's grace. Yan ang kanyang gospel. Ibig sabihin, kapatid, wala dyan sa kalagitnaan ng Acts o rather simula ng Romans hanggang Philemon, lahat po yung gospel of grace. Kasi yun yung sinabi ho niya. Kaya yung sagot yun, tanong mo kapatid na Thessalonica ay gospel of grace, yun din po laman nun. Kahit basahin natin ng Thessalonians, yung intro lang ng Thessalonians, saka natin basahin buo. Ayun, wala kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia ng Thessalonica. Inirang ng Diyos. Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing kasama kayo namin dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng Diyos at Ama ng inyong gawaing bunga ng inyong pananampalataya. Ayan na, gospel na. Ang inyong pagpapagal, pagtitiis sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid, nalalaman na pinili ng Diyos ang napagmahal sa inyo. Ang magandang balita, lubos namin pinaniniwalaan, ay pinapahayag namin sa inyo. O yan kapatid, gospel. Hindi lamang sa magitan ng salita, kundi sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay ng inyong sapiling at ginawa namin alang-alang sa inyo. Ay maliwanag, ang magandang balitang lubos namin pinaniniwalaan ay pinapahayag namin sa inyo. Ayan. Kaya yung verse kapatid. So buong Thessalonica talaga is gospel of grace ang turo ni Apostol Pablo po dyan. Okay, Pastor. Salamat po. Di possible, Pastor, na meron ding third, fourth, ganun na sulat. Third, fourth? Ano pong third, fourth na sulat? Yung First Thessalonica, Second Thessalonica, and then third, ganun, Pastor. Wala. Hanggang kung ano lang yun nandito eh. First and Second Thessalonica lang po ang canonized na na talagang sinulat ni Pablo. Wala po. Okay, Pastor. I mean kasi yung kumbaga kagaya sa mga Hebrew, Pastor, may book sila na Old Testament, ganun, Pastor. Sa mga Church of Thessalonica, ano kaya yung basis din ng mga pastor nila doon, Pastor, yung tinuturo nila sa congregation po? Yung tinuturo ni Apostol Pablo. Kasi po ang Thessalonica po, hindi po yan Hudyo, mga Hentil po yan. So wala ho silang mga Old Testament na hindi nila alam yan eh. Kasi mga pag sinabing Thessalonica, saang lugar ba ito? Sa Asia Minor to dati. Wait lang check ko. Ang Thessalonians, to? Tingnan niyo to guys. Ang Thessalonians sa Novaliches daw. Sino nakalagay dito? Loko. Naloko ka ng Google. Papakita ko sa inyo kapatid. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan guys, Thessalonians sa Novaliches lang pala to. Google, huwag kang joker ha. Hindi, Thessalonians guys, sa yan, niloloko tayo ni Google. Hindi naman ako nakipagbiruan kay Google, biro ng biro eh. Okay. Ayan. Basta sa Asia Minor po yun, sa Europe po yun. Yun yung sinaunang part ng Athens sa Greece. Doon po yun. Hindi po yan sa Quezon City lang. May tanong pa kayo, sir? Okay na, Pastor. Take chance other naman po. Thank you po. Okay. Salamat po. 9:40 p.m. Salamat po. Karito. Salamat po. Okay, 9:40 p.m. So magharap pa rin tayo ng magtatanong. Kailangan pantay eh.
Si Carissa Saine Cueva. Carissa. Hello po, Miss Carissa. sir. Good evening. Babae na po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po. Salamat. Pastor, Good yung tanong evening. ko po kasi around siguro mga 8 years ago na po ito. Hindi ko po sure kung may narinig ka na po na same instance na ganito kasi I saw it with my very own eyes na yung anak ko transparent siya. Yung para siyang floating na naglalakad ng ay sorry na ano. Yung parang nakita siguro mga 3 to 5 seconds pero malayo kasi yung lakad niya papasok sa room namin, nasa dining area papasok sa room namin. Nakita ko parang siyang naga-float, hindi yung diretsong float na lakad, para siyang bouncy na floating na hindi siya umaano sa floor. So sinundan ko kasi pumasok sa room namin, so sinundan ko. Wala. So wala kasi nakita ko yung anak ko transparent po talaga siya. Nagsasmile, transparent na naglalakad. So hinanap ko yung anak ko nasa kabilang kwarto kasama ng kapatid ko. So ano po kaya yung parang doppelganger? Ganun po ba? Kapag nakakaramdam kayo ng fear, hindi po anak niyo ho yun. Kasi kasi natulala po ako kasi parang kasi nakita ko mukha ng anak ko pero transparent kasi nakikita ko yung likod. Kumbaga see-through yung ganun po siya, yung ganun. Pero nagsasmile, pero anak ko po talaga kasi yung itsura. Once lang naman po siya nangyari dito po sa bahay kung saan kami nakatira ngayon. Kasi familiar spirit po ang tawag po dyan. Pag sinabi hong familiar spirit, ito po yung mga uri ng mga demonyo na na nagpapanggap. Kasi totoo naman po yan. Kasi ako nakakita rin ako ng ganyan dati. Naikwento ko na to dati dito yun. So, kung sa paniniwalaan ko rin lang, naniniwala po ako sa sinasabi nyo. Pero kung sasabihin nyo po yun ang anak nyo, hindi nyo po anak ko yun. Alam ko po na hindi ko siya anak kasi see-through po kasi siya eh. Alam ko hindi ko kasi yung anak ko naglalaro dito sa kabilang kwarto. Nakikita ko masaya yung anak ko naglalaro. So alam ko na hindi ko talaga yun anak. So sinundan ko talaga. Pero bigla po siya kasing nawala nung pagpasok doon sa kwarto namin, doon sa dati na kwarto namin. So, ganun. So, parang yun, kinabahan ako noon kung ano bang meaning nun. Pag ganun po, effective naman po sa atin yung sinabi ng ating Panginoong Yesus use your authority. Sabihin mo lang doon sa Espiritu nila, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo yung authority mo. Mawawala yun. Isang pitik lang yun, wala na yun. Tapos panampalatayanan mo na hindi nababalik. Kasi tanda mo once na pinanampalatayanan mo na magpapakita talaga yun. Okay. Pag pinalalangin mo na sa Diyos, sa Panginoon, alisin yung itong nakikita kong to sa pangalan ni Jesus. Amen. Then, pairali mo yung faith mo. Wala na to. Pinaburan ako ng Diyos. Wala na to. Hindi na mangyayari, magpapakita yun. Yun na, narinig mo ha? Exercise your authority po. Binigyan po tayo ng Panginoon. Bagamat yun po ay sinabi ng Diyos, ni Jesus Christ sa mga Hudyo, may authority tayo mga Kristiyano. Sabi nga sa Bible, we are the bride of Christ. Tayo ay pinaupong kasama ni Kristo sa trono ng kalangitan. Nasa Bible po yun. So we have an authority na makapangyarihan dila natin na kapag may nakita tayong ganyan, palayasin natin, umalis ka. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tapos, use your faith. Wala na yan. Isang beses mo lang gagawin yun, wala na. Huwag mong gayahin yung yung mga ibang pastor na sa mga ni Jesus, umalis ka, paulit-ulit. Okay. Yung Jesus name, Jesus name, puro Jesus name ang pinagsasabi. Huwag ganon. Hindi nakukuha sa dami ng in Jesus name yun. Nakukuha yun sa pananampalataya. Pananampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Pananampalataya na ang dila may makapangyarihan. Pananampalataya na dahil kay Kristo ay pinagpalat, pinaboran, pinaupong kasama ni Kristo sa langit. Yun ang pumasok sa isip mo yung ganung faith. Then, makikita mo yung kapangyarihan nun, mawawala talaga. Meron namang kapangyarihan tayo mga Kristiyano dominions over Satans. Kasi wala na ho yan, talunan na yung mga yan. Wala. Thank you po. Sige po, yun lang po, Pastor. Thank you po. Okay. Okay, so 9:45 PM. Kaya ho, para sa mga kababayan ko na about familiar spirit, pag-usapan din natin ho yan.
Nangyayari ho talaga yan. Ako po, nang nakakita na ho niyan, naikwento ko na po sa inyo to dati. So, ang ano ho yan, wala ho yan. Pinipitik-pitik lang po ng mga Kristiyano ho yan. Use your authority rin, gamitin din natin. Pero pag ginamit ho natin, make it sure na panampalatayanan napalayas na natin, hindi yung paulit-ulit. Kapag paulit-ulit na in Jesus name ka ng in Jesus name dyan, lumalabas na wala kang faith. Isang beses walang sabihin yun, then that's it, have faith na wala na yun. At ipayapa mo na, ikalma mo na yung isip mo, wala na yun. So, ganun po ang kapangyarihan po ng mga Kristiyano. Okay, so, paano yun, Edwin? Siya lang sinasabi mo, di ba sa Old Testament yung magpapalayas ng demonyo? Hindi naman. Ang ano kasi rito, we have an authority. Okay. Ang, bagamat sinabi yun sa mga apostol, pero tayo meron nun. Actually, sinabi nga rin ni Pablo, mas matindi pa nga eh. Sinabi ni Pablo, tayo pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Pag sinabing ganun, spiritually, we have an authority over the heavens. May authority tayo mga Kristiyano. Di ho tayo loser. We are more than a conqueror, remember. So pag-uusapan natin yan sa part 12A ng Katapusan ng Mundo. Panoorin nyo na po. Baka matapos ko na ho ito mamaya at may upload na bukas. Nawa. So yun lamang po. Okay, next question po. Nakadalawang lalaki na tayo, no? Isa pa kaya? Sana meron pa babae. Balansehin natin. Teka, hanap tayo. Teka lang po Okay, may nag-amen dito. Si Raquel Asuero. Si po, Miss Raquel, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Ay, magandang gabi Carito po. Ay, magandang gabi po. Carito po. Opo. Maraming salamat po at naka-attend po ako dito sa programa niyo. Pastor, itatanong ko lang po. Kinakabahan ako. First time ko po kasi. Yung taong namatay po ba? Saan po sila napupunta kapag namatay po sila? Okay, so yung tanong pong yan ay natin. Wait lang kapatid, nag-pipid tayo. Maganda po kapatid siguro kung naka-turn off yung mic. Ayan. Okay, maraming salamat. So sagutin natin yung tanong mo, no, Sister Raquel, na nakalimutan ko yung tanong mo. Sorry. Ayun. Wait lang Ang tanong mo saan napupunta? Okay. Apo, Pastor. Okay. Okay, sagutin natin Dalawa po yan. Ang tao, sabi sa Hebreo, no, na chapter 9, verse 27, ito po yung sinasabi. Bible, pasagutin muna natin yung Bible, ayoko ng opinion ko. Sabi rito, no, Hebrew chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na sila ay minsan ng mamatay at pagkatapos ito ay paghukom. Titingnan natin to sa King James, malapit sa Greek. Talagang ito yung sinabi. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So ano yung judgment dito? Natin sa King James. Sa Greek, crisis, extension, law, condemnation. Tama, damnation. Damnation, grabe, kapahamakan ka agad. So ang tao, minsan namamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Kapag ang isang tao namatay ngayon, yung huling hininga niya, unang hininga niya kaagad sa paghuhukom. Okay? Iyan ay basic sa mga hindi mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, huhukuman kaagad. Judgment kaagad. Okay? So yun po yung mga unbeliever.
Pero sa mga believer na kagaya natin, kapag namatay, ganito ang mangyayari. Ang sabi ni Christ, wait lang ah. Sabi sa Ephesians, sabi ni Apostol Pablo, no? Ephesians chapter 2 verse 6, pag ang isang Kristiyano ay namatay, ganito mangyayari. Sabi rito, no, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. So, sino yung nakipag-isa kay Kristo Jesus? Mga Kristiyano. Sabi rito, no, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wait lang ah. Hindi ito yung verse yan eh. Wait lang. Okay, sa 1 John pala, sorry. Sabi sa 1 John, chapter 3, verse 4. Ay, 3:14 pala, sorry. Sabi rito, no, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig natin ang kapatiran, ang hindi umiibig na natili sa kamatayan. So, we already transferred from death to life. Wait lang po may hinahanap ako ng verse na ganun eh. Okay, sa John chapter 5 verse 24, ito po yung sinabi. Sabi dito, no, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay? So ano raw siya? Hindi na siya hahatulan. Sa halip, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kapag pala believer ka, hindi ka nahahatulan. Kapag namatay ka, diretso ka kagad sa langit. Oh, yun po yung sinasabi. Kaya yung tanong mo kapatid na kapag ang tao ngayon ay namatay, kapag unbeliever ka, hahatulan ka kagad. Haharap ka kagad sa Ama. Oh. Tatanong sa iyo ano ang reason para papasukin kita sa langit. Oh. Okay, dun mga ngatwiran na, Panginoon, basta ako nagpastor ako. Patay ka, impyerno ka. Kaya nagmamalaki mo yung magpapastor mo. Panginoon, nagbabasa ako ng Bible. Impyerno ka rin. Ha? Panginoon, nagpabautismo ako 5 beses. Impyerno ka pa rin. Di ba? Yung mga pupunta ng impyerno yung laging ako, puro ako, nagawa ko. Yun ang hahatulan. Pero yung sinasabi rito, no, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang tanong mo kapatid, dalawa lang po yan. Kapag believer, hindi na hahatulan, langit kagad. Kapag naman unbeliever, huhusgahan po kagad yon. So, yun po ang aking masasagot dyan, kapatid. Sir Ma'am Raquel, nasagot. Ma'am Raquel, nasagot. Yes po. Pastor, nasagot niyo po. Kaya lang po. Kaya ko lang po na itanong. Kasi po yung father ko namatay. Since 2019 po. Okay. So kahit Hindi ko po alam kung ano. condolence ka rin. Opo. 2019 pa po yun. Masakit lang po sa akin kasi hindi ko po makalimutan. Kasi mahal na mahal ko po yung father ko.
Kaya po, natanong ko kung saan mapupunta yung father ko. Kasi namatay po siya. Opo. Kapag nanampalataya po siya kay Kristo, ligtas po siya. Opo. Kaya lang po, hindi ko po alam kung believers po yung father. Pero mabait naman po yung tatay ko. Mabait po siya. At, hindi ko alam kung... Pero pinapanalangin ko po sa Diyos na gusto ko po siya makita in the future. Ganun po. Malalaman lang natin yung kapatid. Rapture na. Malalaman natin doon. Kaya lang po pinagdadasal ko, Pastor, para pinagdadasal ko yung father kong namatay. Mm. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. So, okay. Maraming salamat po, Miss Raquel. Naintindihan ko po yung nararamdaman niyo po regarding this sa inyong father. Isa lang bagay lang po ang talagang makakapagsabi. Malalaman po natin yan kapag nasa eternity na ho tayo. Doon natin malalaman. Sa ngayon ho, wala ho tayong control. Tayo mga nabubuhay dito sa lupa, wala ho tayong control po doon eh. Ang kaligtasan po kasi ay individual. Hindi po yan nakukuha doon sa kagaya ng ginagawa ng mga Katoliko na na pinagpipray pa yung kanilang mahal sa buhay na sagapin daw sa purgatorio, no? Tapos yun nga, misa, indulwensya, bayad sa simbahan. Magpapamisa sila. Baka maligtas. Wala ho tayong control sa mga namatay na eh. Kapag naman namatay sila, kung ano yung nangyari sa kanila, yun na ho yun. Kung sila ay nasa langit, yun na po yun. Wala na ho tayong control na manalangin. Kaya nga ang the best ho talaga ho niyan habang gising hanggat buhay pa po ang ating mga mahal natin sa buhay sa ngayon, buong tapang na ho natin sabihin sa kanila yung totoo regarding kay Jesus. Napakahalaga ho na. Madali lang naman po ang evangelism eh. Kasi ang mahirap kasing evangelism yung perverted gospel eh. Pero kung tama yung gospel mo, madaling tanggapin ng mga unbeliever yung, alam mo kapatid, kahit anong simbahan ka pa, kung kay Kristo ka, kung magtitiwala ka sa tinapos na gawa ni Kristo, ligtas ka. Alam niyo yung ganong evangelism, mahirap tanggapin ng mga pastor yun. Pero yun yung totoo eh. Na kahit anong religion mo, if you believe in Jesus, what He did on the cross, ibig mo sabihin, mga Katoliko, ligtas. Paano ko sabihin ko sa inyo na marami mga Katoliko ligtas kung nanampalataya sila sa tinapos na gawa ni Kristo? Kaya hindi natin kaya nga sabi ko sa inyo, hindi sa religion po yan. Ngayon, paano yung Katoliko na nanampalataya lang tapos meron pa rin silang Diyos-Diyosan? It takes time. Hindi naman agad-agad nilang babasagin yun eh. Ang mahalaga, ma-save muna sila. Diba? Kaya ako hindi ako naniniwala doon sa na yung ibang born again mapanghusga. Ayan mga Katoliko na yan eh. May mga Diyos-Diyosin yung mga may impyerno yung mga yan. Tapos nung napunta tayo lahat sa eternity, nakita natin na mas marami pa palang born again na nasa impyerno. Alam niyo pag nasa langit po tayo, magugulat kayo kung sino yung mga naligtas at hindi naligtas. Magugulat talaga kayo. Promise. Magugulat kayo, ba't dapat naligtas to? Ito yung chismosang kapitbahay namin, di ba na nahaligtas to? Ito yung kapitbahay namin na mangungupit eh. Tapos, bakit nasan si pastor? Dapat na andito siya. Tapos pinakita ng anghel sa'yo, palangoy-langoy sa impyerno yung pastor mo. Ba hindi natin masasabi, pwede rin naman may mga pastor na nasa langit talaga. Usually marami yun. Pero meron ding pastor na nasa impyerno. Meron ding mga unbeliever na napakasama na kahuli-hulihan ng dulo ng buhay nila, na nanampalataya kay Kristo biglang naligtas. Yung kinaiinisan mo, baka naligtas pa yun. Diba kasi mga kapatid, hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos eh.
Diba? Ang sabi sa Bible, ang sino man. Sabi nito, no, ang gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino yung sanlibutan? Lahat tayo. Kaya nga sabi doon, ang sino mang manampalataya, wala namang discrimination, wala namang sinasabi na ang sino man maliban sa Katoliko, wala namang sinabing gano'n ng Bible. Ang sabi ron, maging sino man. Diba? Kaya mga kapatid, nasa pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ang kaligtasan, kahit anong grupo ka pa ng religion. Kaya nga tinan niyo ako, no, hindi ako sa religion, hindi ako attached sa religion. May nagtatanong sa akin, anong denomination po kayo? Sabi ko, wala. Wala akong denomination, wala akong religion. But I consider myself as a born-again Christian by heart, pero hindi naman yung religion. So, ganun po yung aking stand po ron. So, maraming salamat po sa inyong lahat po ng na-attend ngayong gabi. Na-appreciate ko po ang inyong oras at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Thank you. Thank you, Pastor. Pastor. Magandang gabi. Charito sa lahat. Charito sa lahat. Good night, Pastor. Darito po. Good night. Salamat po. Salamat po sa inyo. Mahal na mahal din ko rin po kayo. Napamahal na po kayo sa akin. Mag-iisang taon na tayo nagba-Bible study. Kaya, syempre, sinabi rin naman sa Bible na magmahalan tayo bilang magkakapatid. At magkikita-kita rin tayo sa rapture, guys. Ha? Sa rapture tayo magkikita. Ibig sabihin nun, malapit na po. Kaya, stay blessed po. Charito po sa ating lahat. God bless po.